Nang nasa tapat na ng pinto ang ama ni Tanch na si Roland, ay kaagad naman nitong binuksan iyon at diretsahang umupo sa katapat ng table desk. Ang kanyang ina naman ay nakatayo sa gilid nito habang nakahawak sa balikat nito. Tanging ang ingay ng pagsali ni Roland ng inumin sa isang whiskey glass na nasa harapan nito ang naririnig nila ng mga sandaling iyon. "Roland, tama na yan, marami ka nang," itinaas nito ang isang kamay, tanda na pinapahinto nito ang pagsasalita ni Imelda. Nang tumahimik si Imelda ay saka naman ininom ni Roland ang whiskey sa kanilang harapan. Inubos muna nito ang inumin saka ito malalim na napabuntong hininga. "Papa, ano po bang nangyayari?" Sa puntong iyon ay hindi na siya makapaghintay sa sasabihin nito. "I don't know how to start this, Hiha, but maybe it's time for you to know this." Napahawak ito sa kamay ng kanyang ina at napasulyap dito ng ilang segundo. Saka naman nabalik ang mga mata nito sa kanya. "We're going to bankruptcy." What? Gulat na gulat at makasalubong ang mga kilay na sambit niya rito. "Yes, tama ang mga narinig mo, Hiha," halos mauubusan ng hanging pagtugon ng kanyang ina. "You're kidding me, right, Papa?" Napapatawang tanong naman niya. Pilit niyang isinasaisip na nagbibiro lamang ang mga ito. Imposible, iyon ang isinisigaw ng kanyang isipan. "Hindi ako nagbibiro, Hiha," garalgal na ang boses ni Roland habang nagsasalita. At pinipilit ang sariling hindi maiyak sa kanilang harapan. "Nalulugi na ang ating kumpanya." Nang marinig niya iyon ay unti-unti nang napapawi ang mga ngiti niya sa labi. Hindi siya makapaniwala, ang sumunod namang sinabi nito ay mas gumimbal sa kanya. "Maging ako, hindi ko maintindihan kung bakit nagsisi-atrasa na ang lahat ng mga investors natin. Dahil sa bilis ng mga pangyayari at dahil sa hindi namin alam ni Imelda kung saan kami kukuha ng pera." Natigil ito saglit sa pagsasalita at mas napakapit pa lalo sa kamay ng kanyang ina. "Napilitan akong umutang ng malaking halaga sa bangko at kailangan na nating mabayaran iyon sa lalong madaling panahon. Binibigyan na lang nila tayo ng isang buwang palugit, Hiha, isang buwan, kung hindi tuluyan ng maririmata itong bahay, pati na rin ang lahat-lahat ng mga ari-arian natin." Nang narinig niya ang mga iyon, pakiramdam niya ay bumabagal ang bawat pagbitiw nito ng mga salita. Pakiramdam niya ay umaalingaw-ngaw ang boses nito sa kanyang pandinig. Natagpuan na lamang niya ang sariling napatulala rito. "I'm so sorry, this is all my fault." Napasuntok na lamang ito ng malakas sa table desk na nagdulot ng malakas na ingay sa loob ng silid kasabay ng pagtulo ng mga luha nito roon. Nakita niya itong napahawak na lamang sa sariling sintido, halatang litong-lito kung ano ang gagawin. Hindi alam kung ano ang susunod na mga hakbang, ang kanyang ina naman ay panay ang haplos sa balikat nito habang abot-abot din ang mga luha sa pisngi. "Magkano ba lahat ang babayaran?" nang hihinang tanong niya na lamang dito. 60 million pesos, Hiha, diretsahang sagot ni Imelda. At tila kulog at kidlat naman iyon sa kanyang pandinig. Napaawang na lamang ang kanyang mga labi at tuluyan ng nanlumo. Pakiramdam niya ay lahat ata ng natitira niyang lakas ay unti-unting naglaho. Pakiramdam niya ay anumang sandali ay mawawala na siya ng ulirat. Sa isip niya saan naman sila kukuha ng ganoon kalaking halaga sa loob ng isang buwan. Kahit siguro ipagbenta nila lahat-lahat ng mga ari-arian nila ay kukulangin pa rin iyon. Napatayo siya, nagpalakad-lakad, hindi alam ang nararapat na gawin. Ramdam na ramdam niya ang pagkabalisa, sunod-sunod naman ang pagtulo ng kanyang mga luha. Habang panay ang pagkagat niya sa sariling hintuturo. "So, what's next? Anong gagawin natin, Ma? Pa, anong gagawin natin?" Umiiyak na lamang na tanong niya sa dalawa, napansin niya ang bahagyang pag-angat ng pang-itaas na labi ni Roland. "Kailan pa po ba nangyari ito? Bakit po ba ngayon niyo lang po ito sinabi sa akin?" Mataas na ang boses na sunod-sunod na tanong niya. "Patawarin mo kami, anak," malakas na sabi na rin ni Roland habang pinipigilan ang mga luha. Napatayo na rin ito dahil sa tensyon na nararamdaman. Nanghihinang napasandal na lamang siya sa dingding. Habang walang tigil sa kakaiyak at tila mababaliw na sa kakaisip. "Nakapagdesisyon na kami, Tanch," boses iyon ni Imelda. Nang narinig iyon ay napalingon naman siya rito, nakita niya si Roland na napahawak sa braso nito.
Waring pinipigilan nito si Imelda na magsalita. What do you mean, Mama? Akmang lalapitan na siya nito nang hinarangan ito ni Roland. Please Imelda, ako na ang magsasabi sa anak natin. Hindi niya alam pero tila mas kinakabahan pa siya dahil sa ipinapakita ng dalawa sa kanya. No, alam kong hindi mo kaya Roland, kaya ako na ang magsasabi sa kanya. Mama, Papa, ano pa po bang hindi ko nalalaman, sabihin niyo na sa akin ngayon din. Nagkatitigan pa ang mga ito na tila naghihintay kung sino ang magpapatalo sa huli. Ay dumistansya na rin si Roland, unti-unti namang lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang mga kamay. Anak, sana maintindihan mo kami, ito lang ang natatanging solusyon para hindi tuluyang mawala ang lahat sa atin, kasabay naman yun ang pagdaloy ng mga luha nito sa mga pisngi. Then, what's the other way? Mama, hindi na rin siya makapaghintay sa sasabihin nito. Habang taglay ang pag-asa na makikita sa kanyang mga mata, sinulyapan pa ni Imelda si Roland, saka nabalik ulit ang mga mata nito sa kanya. Kailangan mong makipagbalikan kay Dina. Anak, ano?